topic natin ngayon, mga tips para alagaan ang inyong atay. Paano magkaroon ng healthy liver, ito ang gagawin nyo. Tsaka yung mga superfoods para sa inyong atay, isasabi natin. Kasi ang daming nababasahan ngayon ng may fatty liver disease. So pag atay, syempre, namamayat, nagsusuka, kasi nasa tiyan yan eh. Tapos, naninilaw, o kaya bakit parang mas nagdudugo yung katawan natin. Pero higit sa lahat, tignan nyo lagi yung inyong ihi. Baka naman nagkukulay iced tea na yan. Tapos tignan nyo yung mata ninyo sa salamin, tsaka yung inyong balat. Baka naninilaw kayo. Yan po yung kadalasan na senyales ng pagkakaroon ng sakit sa atay. Bukod pa dun sa masakit yung tiyan, nagtatae, o kaya naman constipated. So number 1, huwag nyo hong sosobrahan yung inyong paracetamol o yung acetaminophen kung kayo ho ay nasa abroad. Kasi ito pong paracetamol na rin, nakasama po sa mga 600 kinds ng gamot. Lalo na yung mga gamot sa trangkaso o yung gamot sa sipon. Ang pwede lang ho, actually ang kailangan lang naman natin mga 4 tablets a day. So wag ho kayong sosobra ng 8. Kasi every 4 hours naman dapat yun. Kasi po, sensitive ang ating atay pagdating sa paracetamol. Lagi ko nga, number 2, sinasabi, safe sex para iwas dun sa hepatitis C. So, isang klase din po ito ng hepatitis. Safe sex, tignan nyo po bago kayo magpa-tattoo, safe ba doon? Malinis ba yung mga needles? Tapos, sariling pang-ahit lang ang gagamitin nyo sa katawan nyo. Huwag yung nagamit na ng ibang tao. Tsaka, syempre, kung merong may dugo dyan, huwag nyong mahawakan. Kailangan mag-gloves tayo. At huwag makikishare o huwag gagamit ng needle na mukhang ginamit ng iba. Delikado po yun. Tapos, number 3, meron din naman, baka naman nasosobrahan kayo o baka may side effect kayo dun sa bagong ininom nyong gamot. So, bago tayo uminom ng gamot, tignan natin o basahin natin. Di ba may kasama siyang kahon o kaya papel? Basahin yung magbuti kasi baka magka-side effect kayo. Halimbawa, nakita nyo, nanilaw yung inyong balat o inyong mata, nag-darken o nagkulay iced tea ang inyong ihi. Tapos parang hindi nyo alam yung nangyayari. Tapos pagod na pagod kayo o kaya inaantok, parang nasusuka, masakit ang tiyan. Baka may bago kayong ininom na gamot, supplements o kung ano man yung sinubok ninyo, balik ho kayo dun sa doctor ninyo at isabi yung mga ganyan kasi maaaring side effect ng ininom yung gamot kasi dun ho na may metabolize yan sa inyong liver. Number 4, iwas talaga sa alak kasi more than 3 drinks a day para maiwasan natin yung fatty liver. May tinatawag na alcohol-related fatty liver. Ibig sabihin, sobrang pag-inom ng alak na nagiging hepatitis, nagiging cirrhosis at maaaring mauwi sa liver cancer. So, iwas ho tayo dyan. Pagkain, yan ang laging tanong, nabasahan ng fatty liver kasi ang dami ho, epidemic ho ang fatty liver. So, iisa-isahin natin to. In general, may mga pagkain, bagay sa liver, para hindi mamaga yung ating liver. At iwas din naman dun sa mga mamantika at matatamis na pwedeng mag-cause ng pamamaga ng inyong liver. So, mamaya isa-isahin ho natin, ha? Next, number 6 na tayo, hugas kamay palagi para iwas sa hepatitis A. Hugas ng kamay bago magluto, bago kumain, at pagkatapos, gumamit ng banyo. Lalo na kung kayo po ay nasa fast food or ang trabaho ninyo mag-serve ng pagkain. So, hindi lang ho para sa atin, pati dun sa ibang tao kung kanino tayo nagsiserve. Sabi niyo, bakit kailangan ng exercise? Liver naman yan, nasa tiyan naman yan. Yes, kailangan ho nating mag-ehersisyo para tama yung timbang natin. Magamit natin mabuti yung ating insulin. Mapababa yung triglycerides. So, protection ho natin ang pag-exercise sa non-alcoholic fatty liver disease. Ito po yung mga fatty liver na ayaw nating mabasahan tayo. Exercise. Tapos, iwas din tayo sa mga toxins o yung mga chemical na ginagamit natin. Pwedeng nagagamit natin sa bahay o kaya dun sa ating trabaho or produkto, pampatay ng insekto, pang-spray sa halaman. Kasi nga, ang trabaho ng liver
ay tanggalin yung mga toxin. So, gumamit ho tayo ng gloves, ng mask, ng goggles, para hindi pumasok sa loob ng katawan natin at pumunta sa liver itong mga toxins o mga chemicals na ito. Number 9, lagi ho tayong magpapacheck up. Trabaho ho natin yan. At least once a year, meron tayong check up sa doktor. At yung mga nagkasakit sa liver, maaring or nanilaw na mahinga ng biopsy, CT scan, MRI, ang pinakamadalihong test, isa sa pinakamadali at palaging hinihingi ng doktor, abdominal ultrasound. Wala hong sakit yon. Hihiga lamang kayo. Makikita na yung mga laman ng inyong tiyan. Kasama ho dun yung liver. So, lahat ho ng problema sa liver, sa gallbladder, makikita sa isang TV. So, wag ho kayong matakot dyan. Yan yung walang tusok. At syempre, once a year, kailangan meron tayong blood test. Ano po yung mga blood test para sa ating atay? Yun yung mga albumin, bilirubin, SGPT, SGOT, o yung tinatawag na ALT, AST, alkaline phosphatase. Yan po yung mga example. So, pag tumaas yan, maalarma na kayo. At syempre, titignan nyo rin, lagi sabi ko nga, anong kulay ba ang ihi ninyo, anong kulay ang mata nyo ng inyong skin, nakikita na ho doon, o kung laging sumasakit yung tiyan nyo. At syempre, isa pa rin protection natin, bakuna. Laban sa hepatitis B. Punta lang ho kayo sa inyong mga doktor. Kaya nga, di ba, babies pa lang ngayon, bata pa lang, pinapabakunahan na sa hepatitis B. Ito naman ang mga bagay na pagkain para sa ating atay. Number 1, oatmeal. Marami ho yung fiber. So, medyo papayat kayo, mawawala yung bilbil ninyo. Makakaiwas din kayo sa sakit sa atay. Number 2, gulay. Ito pong pamilya nitong broccoli, repolyo, at saka ng cauliflower. Maganda ho yung proteksyon laban sa non-alcoholic fatty liver disease. So, gulay, prutas, maganda ho lagi. Pagdating sa inumin, sabi ko nga, iwas sa matatamis. Green tea na lang ang inumin ninyo kasi may antioxidant yan na catechin. Protection nyo po yun sa liver cancer. Nagpapababa po ng mga liver enzymes na sinabi ko, SGPT, SGOT. So, maganda siya talaga. Huwag nyo na lang hong lagyan ng sugar para less sugar. But at least may lasa yung iniinom nyo. Eto pa, number 4. Bagay yung mga coffee lovers, maganda po ang kape sa inyong liver kasi meron siyang taglay na antioxidant na glutathione. So bagay yan para hindi ma-damage yung liver cells at nagpapababa din ng risk ng liver cancer at saka ng risk ng liver cirrhosis. So may positive na trabaho ang ating kape. And syempre ang favorite natin, yung number 5, tubig. Tubig, maa-attain mo yung tamang timbang. Huwag po kayong magpapadehydrate. Number 6, kailangan ho natin ng mga nuts, katulad ng mani, kasoy, yan ho yung marami sa atin, butong pakwan, buto ng kalabasa kasi meron siyang mga vitamin E. So, tsaka nakita nila itong mga nuts laban sa fatty liver disease. Ito pong mga green leafy vegetables, ang number 1 na lagi natin kakainin, spinach. Ito po yung mga kangkong, alokbati, saluyot, kulitis. May antioxidant din kasi ito na glutathione para sa inyong liver. Ano naman ang gagamitin yung pampalasa ng inyong niluluto? Herbs and spices na lang kasi may healthy polyphenols. At the same time, mababawasan yung asin dun sa inyong niluluto. Pero mas masarap yung lasa ng inyong niluluto. Number 9, ito po yung mga grapefruit or kaya mga citrus fruit katulad ng suha, kalamansi, dalandan, dayap. Maganda ho lahat yan kasi meron siyang antioxidants na naringenin tsaka naringin. So nagpapababa yun ng pamamaga o inflammation ng mga cells. Tsaka at the same time, protection nyo din sa inyong cellula. Berries, maganda in general. Ang meron lang ho tayo dito sa Pilipinas, blueberries. Pero pwede na rin yung, strawberries. Pero may nabibili na rin yung blueberries tsaka cranberries. Antioxidants po ang taglay nila, yung mga anthocyanins, kaya okay din.
Ano ang inyong uulamin? Sana more isda. Kasi yung isda, mayaman sa omega-3 fatty acid, pababa ng triglyceride, anti-inflammatory. Ano naman ang gagamitin nating healthy oils? Olive oil o kaya avocado oil. Pwede din. Kasi yung olive oil, mas nakita na, mas konti yung natitirang taba dun sa liver. Tsaka mas gumaganda din yung liver enzyme. Kaya nga nauso o mas gusto yung Mediterranean diet kasi gumagamit ho yun ng olive oil. Meron naman murang klase ng olive oil, yung pomace, yun na lang yung gamitin nyo. Ako yun po yung ginagamit ko. Yung bawang naman, ito, mga pampalasa, pampabango, aromatics, bawang ang favorite natin kasi may sulfur yan para i-activate yung liver enzymes natin. So, mas ilalabas yung toxins. Tsaka, ang bawang may selenium. Pinatataas yung mga antioxidants doon sa ating atay. At pagdating sa ulam, syempre gusto natin lean protina. So, sabi ko nga, isda, manok, tanggalin ho yung mga taba doon sa baka at sa baboy. Ano naman yung mga iiwasan o mas konti yung kakainin natin? Fried foods, syempre yung mabilis bilhin, usually prito yan eh. Ang problem lang, saturated fats. With saturated fats, mahirap kasi para sa atay natin. So mas mamamaga, mas mai-inflame yung atay, magkakaroon ng scarring o pagpepeklat. So liver cirrhosis po ang tawag doon. So iwas doon. Iwas din sa matatamis na desserts at inumin, dapat treats lang yon. Kasi ang trabaho ng liver, i-convert yung sugar sa taba, sa fat. So pag dumami yung fat doon sa inyong liver, fatty liver disease. So, iwas na po sa mga desserts at matatamis na inumin. Pagdating naman ho doon sa mga halaan, shellfish, tahong, talaba, kailangan lang ho niluluto mabuti. Kasi nakita nila meron ding mga bacteria kapag hindi niluto mabuti at affected yung ating liver. So, dapat yung ating mga shellfish lutong-luto. At syempre, bawas sa alcohol. Yan talaga ang number 1 kalaban ng ating atay. Huwag na ho kayong iinom. So, maraming salamat po dito sa ating mga tips para iwas sa sakit sa atay para magkaroon din tayo ng healthy liver. Gawin ito.